Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Wednesday morning mga lods, no? So grabe yung nangyari sa ating kagabi. May bad news, may good news mga idol, no? So pero ako, sino ba mga, kasi kagabi 'di ba napanood niyo naman. Sumabay tayo, sino ba sumabay kay Boss Robo kagabi? Kasi putol-putol yung nood ko kay Boss Robo, putol-putol din yung sabay ko eh. Mga idol eh. So, ang na-profit ko lang hanggang hindi ko rin natapos, no? Nung 75 USD, no? Yung nakasabay ako kagabi kay Boss Robo ng paano-ano lang, pasabay-sabay lang kasi paalis-alis ako kagabi. So, ayun. 75. So, ngayon naghahanap ako ng position ngayon. Gusto ko sana sa XRP position. Kaya lang, feeling ko, magkakaroon pa to ng, parang iuukupa niya pa to ng konti. No? Etong ating symmetric triangle, mga idol, maglalaro pa siya dyan. Sa tingin ko lang may 50% akong tingin. Na baka okupahin niya pa. No? Pwede rin namang kumalas na siya kasi sa July 4 magkakaroon tayo ng alam nyo naman yung July 4. Mga idol, guhita ko nga yung July 4. Nakaano kasi tayo eh. Eto pala, malayo. So, eto yung July 4. No? Pwedeng i-pump kasi to eh, mga lods eh. Hindi lang XRP. Baka i-pump yung market sa July 4 eh, dahil Independence Day. Ano sa tingin nyo? So, may chance pa to na maglaro to dito bago lumipad, no? O pwede rin namang maglaro siya dyan, tas Independence Day mag-sell the news. Kaya babagsak tayo. Ganun din yan mga lod. So, kailangan natin ng confirmation pag mga ganitong mahirap kalkulahin. Kapit tayo. So, ayan. Kanina, may chance na ako position dito. Kaya alam, mag-update ako. Kaya inisip ko, wag muna. Baka hindi ako makapag-concentrate sa update natin. So, ito mga idol, no? Ito yung July 4. Itong guhit natin. So, anong sa tingin nyo mangyayari sa July 4? Pwedeng lumipad siya dyan. Pwede rin siya mag-drop eh, mga idol. Pero sa tingin ko, siguro mga 45, 55% chance na umangat to. No? 45% lang na mag-drop to, mga lords, no? Ganun. Lamang lang ng kokonti. Kapiranggot lang yung lamang, mga idol. Kaya mag-ingat tayo pag magti-trade tayo ngayon. No? So, BTC ganun din. Kaya nga naghanap ako kanina. Tinignan ko rin yung PAI. Grabe yung PAI. Nag-drop yung PAI, mga idol. O, yan, no? Nasa ano ngayon yung PAI, 0.48. Grabe. Etong ginuhitan ko na to. Parang ito yung pinaka-bottom ng ng PAI eh. Tanggalin ko na nga itong isang na to. Pampagulo lang to mga to eh. Tapos na tayo dyan eh. No, ito tanggalin ko na to. Oh. So etong guhit lang na to, mga idol. Kita nyo, ang layo ng nilakbay nito, mga idol, no? April 5. Ay di, tama. April 5 to June 13. April, May, June. So mga 3 months, mga idol, no? O sa tingin ko ito yung parang bottom, no? So pero kung kukunin yung liquidation diyan, pag binalikan niyan kung sakali, good to position diyan. Kaya lang baka ikunin pa ng medyo mahaba yan eh. Mga ganito bago umangat. Nalampasan niya siguro. Sa tingin ko lang yun pwede mali tayo. So ayan, ano sa tingin niyo mga idol? Medyo magulo ngayon, parang gusto naglalaro yung isip ko kung magte-trade ako o magbubodega na lang ako. Kasi ang ganda ngayon, sarap magbodega ngayon eh. Medyo mababa yung mga ibang coins eh. Yung mga coins na iniipon ko, nag-drop eh. So, pwede ko sanang dagdagan. Kaya lang, yung 75 USDT natin, hahatiin ko sa tatlo to. Kasi yung tatlo ko medyo mababa pa eh. Bababa naman lahat. Kaya lang, yun. Or, pwede ko rin siyang i-trade, no? Gamitin pang trade. Tapos pag nanalo, saka ko rin ibobodega, ganun din. So, ayun yung mga plano ko lang yun. Hindi nyo plano yun, plano ko yun. So, huwag nyo gagayahin, if ever, mga idol, hindi ako financial advisor. So, mag-news na tayo ngayon. Ano ba yung mga reason kung bakit nangyari? No?
Nag-drop siguro kasi nga si Jerome Powell, mga idol, yung nagsalita siya, mga lods, medyo negative yung sinabi niya. Sinabi niya, maghihintay pa tayo siguro, hindi pa ngayon, siguro mga August, September, ganyan. Parang ganyan yung naisip ko na habang pinapanood ko siya eh. Pwedeng August or September talaga siya, malaki yung chance na mag-cut siya ng rate eh. Yung bear month, yung bear months, no? Hindi bear market bear months, November, September, o gano'n, di ba? So, kahit na medyo goods yung nangyari dito sa job opening, yung positive 777, swerte ito mga idol no? So, medyo dahil nga sa sinabi ni Jerome Powell, yun nga, no? Medyo naging negative yung effect sa mga nakinig. Pero ano ba yung mga magandang news? Ito naman, hindi ko sinasabing naging magandang news to Kasi mismo sa Amerika, hati yung opinion ng mga tao dito. Merong mga gusto to, merong mga ayaw to. Mga idol, no? Tulad ni Elon Musk. Ayaw ni Elon Musk dito, mga idol. Siyempre, marami rin fan si Elon Musk. So, bukod doon, sa mga fan si Elon Musk na ayaw to, marami rin kalaban si Trump. So marami nga, no? 50-50, sabihin na natin. May mga masaya dito, may mga hindi masaya. Tulad nito, tignan nyo, ito yung mga pwede daw mangyari, no? Ito yung one big bullshit bill daw yung pinasa nila. A bill to use budget reconciliation to bypass the filibuster and slash vital program for everyday Americans to fund tax cuts for the wealthy, sabi, no? So, pangmayaman lang daw tong bill na to. Sabi dito, mga idol, no? This bill will, sabi dito, cut Medicaid by 625 billion. So, ito talaga yung masakit na lagi nilang sinasabi itong sa Medicaid tsaka sa student aid mga lods, ayun yun, no, na maapektuhan yan yung SNAP by cut SNAP, di ko alam yung SNAP tapos yung triple the budget for ICE. Yung ICE, ito mga lodi, ito yung ang ibig sabihin natin ito, Immigration and Custom Enforcement, no? So alam niyo na sa pangalan pa lang, no, immigration, ano to, federal agency to, mga idol, na under ng Homeland Security, parang ganoon. Parang ganoon, no? So alam niyo na sa pangalan pa lang, no, i-increase yung budget diyan, ang laki ng budget diyan, mamaya makikita natin, tingnan niyo. Greenlight the sale of public lands, ban state level AI regulation for 10 years. Repeal clean energy programs, divert funding from public school. No, ito naapektuhan din yung sa public school nila. Increase overall federal deregulation. Give Trump power to censor non-profits. Isa din yun sa nireklamo. Black access to planned parenthood. Di ko alam kung bad yan Take $50 billion from federal workers. Ito, may plano kasi si Trump. Mamaya mababasa natin. Defund the CUN and remove taxes on guns silencer. So, ayan, ni-remove yung taxes sa baril na silencer. Di ko alam yan. Pero, ito talaga. Ito yun, mga idol, para malinaw. Basahin natin, no? Ito yung talagang ito kasi yung parang cons, no? Yung parang sinasabi nila na pangit yung epekto. Ito naman yung pinaka mismong bill. Hindi ko sinabi maganda yung epekto nito pero ito yung gagawin ng bill na yon, no? Binreakdown na dito ni Mario na Fall. Sabi niya, Moon to Mars program. Ang budget niya 9.995 billion, no? Sabi dito, ano yan? 700 million for a Mars Telecom orbiter to bring back Martian core sample. So, pupunta sila doon. So, iniisip ko dito, si Elon kasi yung, di ba, yung parang ang project na talaga yun, no? Tapos ngayon, ang nangyari, parang ang sinuportahan ni Trump is yung NASA, hindi yung SpaceX. Di ba? 2.6 billion to build the Gateway Lunar Space Station. Naku, magkakaroon ng station doon. Takani, malapit din 4.1 billion Artemis 4 and 5 Space Launch System rocket. Ayan. 1.25 billion to keep the ISS alive past 2030. 1 billion fixed NASA centers with China to the moon. So parang ang focus ni Trump dito is yung NASA, kasi sa tingin ko yung NASA parang panis na sila sa SpaceX 'Di ba? Si Elon na yung naghahari sa space So ngayon, parang nangyari, ang suporta nito is yung NASA. Nako. Ano ba coins ng NASA sa crypto? Dahil na mabili nga.
Sabi dito, defense funding. Ito, defense funding. Major military modernization across all domains. O, diba? 29 billion for shipbuilding. 29 billion missile defense system called Golden Dome. Ang panis. Panis yung Iron Dome, mga lodi. Isipin nyo, bakal lang yun. O, ito, gold na. Diba si Trump, ha? Golden Dome sa kanya, mga idol, no? Ayun yung gagawin niya sa US. Nako, mga malulungkot na naman yung mga kalaban ng US nito, ha. 25 billion to bulk up US munitions and critical minerals. 16 billion to scale. Etong critical minerals na to, sa tingin ko, ito yung reason kung ba't nag-usap si Xi Jinping tsaka si Trump, mga lodi, dahil dyan. Dahil yung tawag dito, yung minerals kailangan nila, so marami sa China nun eh. 16 billion to scale up new battlefield tech and AI. Nako, hindi lang si Elon ang gagawa ng mga advance. 15 billion for nuclear modernization. Grabe. Nuclear modernization na. 12 billion for Pacific military ops and 1 billion Trump's border force at DOD. Oh, ayan mga lodi. Grabe, no? 100 page. Mga idol. Coast Guard, ito naman, significant. 14 billion for new cutters, icebreakers, and patrol vessel. Ayan na, helicopter, cargo planes, drones, no? Ayan, 3.7 billion. Funding for Arctic operation and shore facilities upgrades. So, first major Coast Guard modernization in years, no? So, para ngayon pa lang mamodernize. Chloe, ikaw yung maingay? Ay, hindi pala ikaw. Sa labas pala, sorry. Yan, no? Ngayon lang mamodernize yung Coast Guard, mga idol, no? Tapos ito, education, 60 million naman yung budget dito. Agriculture, Science, Scholarship, Fund Scholarship in 1890 land HBCUs, US. Focus on Agriculture, Food Science, and Natural Resources, part, ito na. Basta yan na, saan yan? Education. Sunod naman, Border Security, ito na yun. No, ito, medyo ang laki kasi ng budget dito. Ito, 60 million lang sa education. Dito, 183 billion, taragis yan, no? Ano to, 24 billion lang sa Coast Guard, 150 lang sa Defense Fund, pero tangang dito sa may ICE, sa may Border Security, 183 billion, no? Dito nagsisiiyakan yung mga kalaban ni Trump, mga idol, no? Comprehensive Border Infrastructure. So dito, 46.5 billion to complete border wall construction. So lalagyan na nila talaga yung border, mga idol, no? Lalagyan na ng kuryente. Ginawa ko mo. I-improve nila yung border. Tapos 45 billion for expanded ICE detention capacity. Tama, no? So ayan, yung ICE, alam niyo na yung ICE kanina, no? Sinabi natin. 29 billion for ICE personnel increases. So talagang i-improve nila yung ICE, mga lods, no? Lalakasan nila masyado, no? Yung immigration and custom enforcement. Ayun yung ICE. 20 billion for DHS and state border operation. Grabe, billion na to. Sa iba, 4 million lang, no? 10 billion for technology upgrades, no? 6.2 billion for surveillance system and 4.1 billion for border patrol hiring. Grabe. 100 page din, oh. Tapos etong tax reform and deduction, dito rin marami ring tinamaan si Trump dito. Pero actually etong big beautiful bill, mga idol, parang sa tingin ko hindi siya yung sa crypto natin. Wala, siguro may epekto pero hindi ganoon ka Ang hinihintay natin kasi yung Genius Act eh. Diba? Yun yung hinihintay natin. So hindi ito yun. Diba? Baka sinasabi ko sa iba, ito yung Genius. Alam ko July 4 niya yun pipirmahan, mga lods. Hindi ko alam hindi ako sure. So ito, tax reform and education, major change to tax code. Ayan, Trump 2017 tax act made permanent. Ako, pinermanent niya na yung niya. No tax on tips. So ayan, no tax on overtime. 6K additional deduction for seniors. Trump savings accounts for children. So goods naman Goods naman, 'di ba? State tax exemption increase to 15 million. Plus regulatory change including Green New Deal program cut. So ayan, additional program. The bill includes various poultry, Consumer Finance Protection Bureau budgeted medical work requirements. So ito may bawi siya sa Medicare, sa Medicaid
at Medicare adjustment for certain immigrants. So ayan, the big picture, this omnibus represent a major shift in federal priorities with significant investment in space exploration. So ayun nga, laki ng budget nila sa NASA, national defense, mga idol, at syempre yung border security, ayun yung pinakamalaki. Tax relief for workers, and total spending exceeds 600 billion across all program, mga idol, no? So ayun yun. Yung mga comment dito, sounds great to me. What's Elon's problem? Keep breaking it down. Why punch NASA over the clearly superior SpaceX? Ayun nga mga idol di ba? Parang dapat siguro, kaya siguro nagtampo si Elon, no? Ba't di ako yung pinondohan mo? Nag-kiss na tayo Ano man sabi nyo dito, mga idol? Ayan yun yung big beautiful bill. So siguro malalim pa yan, marami pa tayong hindi naintindihan, marami pang batas na hindi ko alam. Siyempre hindi naman tayo magaling sa ganyan, pero tinry lang natin, no, na i-breakdown ng konti. Siya pala nag-try, si Mario Naufol, binasa ko lang. So ayan, no? Anong masasabi nyo dito, mga idol? 'Di ba? So ito yung big event na nangyari kahapon, kanina, kagabi, hindi ko alam kung anong oras kasi ito nilabas, mga idol. So bago mag July 4, talagang pinasa nila to, yung one big beautiful bill, no? So susunod na diyan yung Genius Act in the neighborhood, mga idol, no? So ayun, hintayin natin. At marami pa. Isipin nyo may isang taon na ba si Trump? Meron na pala sa July 13. Ay, wala pa siyang isang taon kasi nung July 30 nung tinangka siyang i-assassinate, nangangampanya pa lang siya noon, hindi pa siya nakaupo. So isipin nyo, wala pang isang taon si Trump, mga idol, pero ang dami na nangyari, ang dami niya nang pwedeng baguhin, at marami pang mga susunod, 'di ba? Ayun yung sa tingin ko na mangyayari diyan. So punta na tayo sa ating crypto news, mga idol. Tapos na tayo sa ating trending news, no? So punta tayo sa crypto news natin, pero bago ang lahat, mga loads, alam niyo na, no? Sa mga wala pang crypto exchange diyan, check niyo yung ating link diyan sa baba ng description natin, mga lodi. Dito tayo nagti-trade, nagbobodega at nag-hold ng coins. At syempre, pag tinanong nyo ako, masasagot ko kayo. Pag ibang exchange kasi, hindi ko kayo masasagot, hindi ko alam. At ang isa pang benefits niyan, mga idol, once na ginamit nyo yung link natin dyan sa description, pwede kayong sumali sa Telegram namin ng KJX at nagsi-signal si KJX doon kung gusto nyo mag-trade, no? Kung gusto nyo lang mag-trade, kasi kung tumitingin lang kayo ng signal doon, hindi naman kayo nagtitrade, ikikik kayo ni boss. Dapat nagtitrade kayo kasi ba't kayo nandun? Hindi naman pala kayo nagtitrade, di ba? So, ganun mga idol, no? Kung gusto nyo lang naman. So, ayan punta na tayo dito, mga lodi. Eto, good news to sa mga Shiba Inu idol natin dyan. Shiba Inu coins, mga lods, no? July, si Satoshi Kusama to, mga lodi, ang developer ng SHIB. No? Siya mismo yan, yung unknown person na yan, mga lods, no? Sabi dito, July is Jul AI. Ayun yung parang sinabi niya, di ba? July AI. Sabi, prepare for many announcement, releases, and discussion around everything we build thus far and where we see the future going. Talk soon. So ito, mga idol, no? Parang nagparamdam si Satoshi, ang tagal nitong hindi nagsasalita, diba? So ngayon, meron silang i-announce, mga lord, sa SHIB to. So alam ko talaga sa SHIB, more on AI din talaga yung galawan nila. So hintayin natin kung ano yung mga i-announce nila sa mga sunod na araw. Yung July daw is July AI, mga idol, no? Shiba Inu. Good news yan. Meron din naman tayong SHIB, mga lords, no? So ayan, goods na goods. So eto naman, medyo to, bad news. Sabi dito ni Edo Parina, kilala nyo naman to, lagi ko nasasama to sa news ko. Kasi isa siyang big XRP supporter. Wait lang, boss, yung kape ko. Ayan. Gusto na. May chia seeds kasi ang hirap lunukin Ito. Sabi niya dito, mga idol, multiple content creators are being blackmailed and threatened in what looks like a coordinated international cyber attack, Middle East based, no? Sabi niya. So yung mga content creator daw, mga lodi, inaatake, bina-blackmail and threatened, sabi niya. Evidence suggests infiltration inside TikTok itself.
We're a group of over 100 plus creators. Sabi niya, we need media coverage journal. Kasi yung TikTok niya kasi naban eh. Ang pagkakaalam ko si Edo Parina. So, marami na din naban na mga XRP content creator. Si Levi, kilala niyo si Levi, si Axie King dati. Ngayon, nag-content creator na rin siya ng XRP. Kaya lang kasi siya medyo talagang siya eh. Parang, ang kulit kasi ng mga content nun sa XRP. So, parang puro fake news. Parang ganun. So, ang nangyari sa kanya, naban din siya ng YouTube. Mga idol, no? So, yun. Ang dami na ngayon. Hindi ko alam kung kasama to sa sinasabi ni Edo Parina. Pero syempre, kinabahan ako dito. Mamaya, madamay ako dito eh. Syempre, content creator din tayo. Di ba? So, in-aware ko lang kayo. Tapos eto si Dom. Kilala niyo ba si Dom? Yung co-founder ng ECA. No? Medyo matindi rin tong company na to. At eto si Dom is partner sila ng Ripple. Alam ko na nung mga nakaraan nabasa ko nagbi-meeting sila ng nila Brad Garlinghouse eh. No, so meron siyang sinabi rito, thanks to the Maxis for explaining the strategy behind MicroStrategy. No, so linawin natin 'to. So let me get this straight. Sabi niya ito daw yung strategy ni Michael Saylor or ng MicroStrategy. Saylor creates MicroStrategy shares out of thin air. No, saan galing yan? Sa Tether? Ayan, ayun yung issue nila dun eh. Pero di ako sure nun ha. Di umano lang yun mga loads, no? So, ayan, out of thin air. Sells this to retail. So, tayo yun, mga retail. O, di ko alam. Then uses the proceeds to buy Bitcoin. So, yun. He's asking retail investors to buy his share. Yung mga investor niya pala to. He's asking retail investor to buy his share. Unlimited supply kasi yung share, no? So that he can buy Bitcoin na limited ang supply. So, ganun, no? Is this correct? Sabi mga Lodi, no? So, sabi dito ni Vincent Bancode, sumagot siya. Slight correction. He is also borrowing us. Okay, NG. Basa ko rito, okay nang eh. Nakalimutan ko, hindi pala siya nagtatagalog. Borrowing us, okay, NG, proceeds, di ko lang kung na-wrong spelling lang siya dito. From share sales to secure loans. Guy is nuts as are investors who buy in, no? So, yung mga investor din. Sabi dito, I think most investors don't actually realize what is happening. So, ayan. So, di ko alam ha. Kasi, kasi ako mga lods eh. May mga content creator ng XRP na talagang solid XRP lang sila. Wala silang ayaw nila sa Bitcoin. Parang ganun din sa mga Bitcoin Maxi na ayaw din nila sa XRP. So talagang parang matagal na silang may alitan eh. Mga lods. Ako naman, meron kasi din akong pinapalo si Coach, anong pangalan? Coach JD. Coach JD ata yun. Na parehas kami. Na nag-hold siya ng XRP, nag-hold din siya ng Bitcoin. So naniniwala siya na number 1 at number 2 is magiging Bitcoin at yung XRP. Pero si Coach JD, ang inisip niya na magiging number 1 XRP, number 2 yung Bitcoin. So ganun yung inaan niya. So maraming content creator na solid Bitcoin lang. Pag narinig nila yung XRP, tumatayo yung balahibo nila. Ganun din sa iba na solid XRP lang, lalo na si 24 hours crypto. Na solid din siya ng XRP, pero kapag sa Bitcoin ayaw niya din, no? So ganun, marami pati sila Common Sense Crypto, ganun din yun mga solid XRP. Pero ako hindi ako ganun mga lods eh, kasi parang nagiging emotional ka na sa crypto pagka ganun. So malaki lang yung paniniwala ako sa pwedeng mangyari at may dulot ng XRP, no, sa global, kaya doon ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin na galit ako sa Bitcoin. Hindi po ako galit doon kasi dami ko ng t-shirt ng Bitcoin, dami ko sticker. Si Ragnar nga, yung motor ko, may sticker ng Bitcoin yun. Kumbaga, Bitcoin hindi na yan mawawala. Sa tingin ko, nandiyan na talaga yan. Kumbaga sa Tekken, si Hiachi yan eh. Kahit na anong gawin mo, lagi nandiyan yan. Kasi siya nag-invento ng Tekken tournament eh. Di ba? So, ganun, mga idol, no? So, okay, masyadong emotional, mga lords, no? So, dahil nga sa ganun, nagkakaroon ng ganitong issue na siraan, ganyan, something. So, bahala sila dyan. At least ako, nire-report ko lang sa inyo. Oh, eto.
Ito nga yung sinasabi na pwedeng magpabagsak daw sa Bitcoin, sabi nila. Tether is the black swan in crypto. When it breaks, and it will. So, sigurado sila dito, mga idol. No? Sila yung, si Tether daw yung maging black swan. BTC and Ethereum and everything tied to it will bleed out. No? Siguro kasama rin XRP dyan kasi mother coin yan yung Bitcoin. So, talagang babagsak lahat. Pero, sabi dito, hindi ganun katagal. Kumbaga, the value won't just vanish. Parang it will migrate into tech build for real utility. So, yung lahat ng mga asset o kaperahan na mawawala sa Bitcoin at sa mga ibang coins is lilipat, magmamigrate sa tech build for utility. That's just one way XRP will consolidate the space. So, parang sinasabi dito nila, lahat ng yan, pag bumagsak yung Bitcoin, nadipeg yung Tether, maapektuhan lahat ng coins, babagsak lahat, tapos lahat ng asset na yun, iikot, pupunta lang sa isang coins, hindi naman sa isa, sa mga coins na merong utility talaga, which is kasama dun yung XRP. And sa tingin ko din dun yung mga ISO compliance na coins. So, ayun yung sinasabi nila, mga idol, hindi ako nagsasabi. In-explain ko lang sa inyo yung point ng sinasabi nila. So, ganun yung ini-expect nila na mangyayari. Etong mga to, matatagal na to sa crypto space, mga lodi. Baka wala pa ako. Kaya bago lang ako, 2021 lang ako. Etong mga to, matatagal na to. Alam ko nga si Edo Parina, nakabili pa yan sa XRP ng 0.03. Hindi, 0.3. Parang ganun. 'Di ba? So matagal na yan sila, mga lodi. So may mas alam na sila. Kaya lang kasi parang, para sa akin, habang tumatagal ka, parang nagiging personal sa'yo yung nangyayari. Kasi bakit nga naman hindi magiging personal sa iyo? Syempre, malaking pera yan. Kumikita ka dyan, parang ayan na yung iyong trabaho or something. Di ba? So, magiging personal talaga sa iyo, which is, para sa akin, bad yung ganun. No? Kumbaga, parang business is business lang. Walang personalan. Diba? Parang ganun. Kaya lang, hindi mo talaga maiwasan yun, lalo na tumatagal ka na sa space. Di ba? Nagkakaroon ka na ng sides. No? Dito ako sa side na to, dito ako sa side na to, ganun. Di ba? Alam nyo na, mga idol, subscribe na kayo. Taragis naman yan, ang dami kong sinasabi. Hindi naman kayo nag-subscribe. Ito, isa pa sa mga OG, si Paul Baron, mga idol, matagal na rin to si idol meron tong tawag dito, meron siyang parang TV something hindi ko alam kung TV ba yun o parang nag-i-interview siya ng mga something, broadcast ba yun, pero sa kanya mas parang professional Sabi niya dito, something is coming that the XRP army is going to love. Yan yung sinabi niya. Ang ganda ng logo na to. Gawin ko kayang thumbnail to. Ayan, di ba? Tapos, ito rin, nakita ko to. Tapos nakita ko si Chad. Ito si Chad, medyo ano rin to sa XRP American Express is a long-time Ripple partner. They were running all domestic transaction through RippleNet. So, dito kasi, sabi ni Brad Garlinghouse, mga idol, si Brad Garlinghouse yung nagsasalita dito. We're taking a huge step forward with American Express and Santander in solving the problem corporate customers experience with global payments. Transfer that used to take days will be complete in real time. Mabilis lang. Allowing money to move as fast as business today. Sabi ni Brad Garlinghouse said in a statement Thursday. So, both American Express and Santander suggested the blockchain project could eventually be extended worldwide. So, kumbaga parang sinasabi dito, matagal ng partner ng Ripple yung Santander tsaka yung American Express. Ngayon, yung nagpupush yung American Express tsaka yung Santander na gawing worldwide, mag-extend worldwide yung project, yung blockchain. So, malamang kapag nangyari yun, Ripple na yung kanilang magiging partner. So, goods yun pagdating sa Ripple, di ba? So isa pa to, yung Amazon, pero hindi ko sinabing malinaw. Kaya lang kasi ang nag-post nito yung Ripple mismo sa YouTube channel nila. Nakalagay dito, allows you to deploy self-managed XRP Ledger nodes on AWS. Hindi ko alam ibig sabihin ng AWS, mga lodi, re-research ko pa yan. Boborin ako sa iba. Ang dami kasing words sa internet mga lods sana maintindihan nyo Look at what Ripple posted from Amazon. So, ang sinasabi nila, once na kasi inaabangan din to pag naging partner daw ng Ripple o gamitin ng Amazon yung XRP or gamitin ng Walmart, ayun yung ayun yung dalawang company na once na in-announce yung partnership sa Ripple, mukhang may malaking epekto.
Pero kahit hindi pa nila ina-announce, nagkakaroon na sila ng parang mga hint na baka nga partner na ng Ripple yung Amazon o partner na yung ganito, yung ganyan. No, kasi nagpo-post na sila. 'Di ba? Kumbaga rumor 'to. Ano ba yung kasabihan sa crypto, 'di ba? Buy the rumor, sell the news, no? Kumbaga ngayong rumor pa lang, bumili ka na. Pag binalita na nila 'yan, saka mo na ibenta, mga loads, kasi mataas na 'yun pag ganoon, 'di ba? Buy the rumor, sell the news. So nagkakaroon ng rumor and parang obvious na kasi, 'di ba? So 'yun. Tapos ito naman si Paul Baron just in the battle for the Web3 point of sale for merchants worldwide is between Base and XRP for the future of retail payments. 20 trillion in sales that generate 500 billion in peace. All this up for grabs. So ayan mga lods, no. Pero ako kung sakali lang, kunyari natanggap na sa Jollibee, sa mga Starbucks, sa lahat, no, na pwede ka magbayad through XRP. But ako hindi ako magbabayad ng XRP, mga lods, 'di ba? Kasi volatile nga yung XRP, na-explain ko na yun. So, transfer mo muna sa stablecoin bago mo ibayad. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Ang kulit mo nun pag binabayad mo yung XRP. Ito. Sabi ko sa inyo, nakaraan, walang naniniwala sa akin na ang Chinese, ay ang Korea, South Korea, hindi North Korea. Ang South Korea, Japan, tsaka China, medyo talagang invested na sila sa XRP. Noong nakaraan, 30 billion yun eh. Ay, 300 billion eh. 300 billion ba? 300 million. Chinese firm Weeboost secure up to 100 million equity line with Ripple Strategy Holding to accelerate its XRP treasury strategy growth. So, ito yung mga news na sobrang ganda pero parang walang epekto. 'Di ba? So, ito yung mga magugulat ka na lang pag mga ilang taon na o ilang buwan na ba't tumataas yung yung XRP, ba't gumaganyan? Kasi doon na sila umiepekto. Kaya lang, tapos na yung balita na yun. Kumbaga, hindi na nila binabalita yun kasi nabalita na nila nung una. Ngayon pa lang umiepekto. So, pag dumating yung month na umiepekto na sila, magtataka ka ngayon na ba't tumataas yung XRP, ba't lumilipad? 'Di ba? Sabihin sa'yo, nabalita na yan dati, hindi ka naman nakinig. Yun na yun. Ganun lang yun mga idol So ito gusto ko lang paliwanag to mga idol si Chris Larsen nga muna, ayan. Ripple co-founder Chris Larsen state, we didn't aim, ito maganda kasi binitaw niya rito sa interview niya we didn't aim to replace Bitcoin, no? So hindi nila gustong palitan yung Bitcoin. We set out to build something better. We created XRP. So ayun, faster transactions, environmentally sustainable, designed for real-world financial application. The XRP Ledger now facilitates tokenization, instant payments, and enterprise-level scalability. No? So, ayan mga lods. No? Ayun yung sabi ni Chris Larsen. So, ang point doon, hindi nila balak palitan yung Bitcoin. Balak nilang gumawa ng mas maganda doon. Diba? So, hindi naman nila sinasabing pangit. Diba? Parang maganda rin, kaya lang gagawa, pag mag-aim lang kami ng mas maganda. Ganon, diba? Na mas mabilis, environment sustainable, kasi syempre yung mining ng Bitcoin, kailangan mo ng energy malupit dyan, di ba? Tapos, design pa siya for real-world financial application. So, ayun yun. Yung ginawa nila. Di ba? Eto, gusto ko maano nyo to, babasahin ko lang to. Ang ganda kasi na sinabi ni 24 Hours Crypto dito. Sabi niya nga rito, take a second to please read this. You're never going to see these prices. No? Ito yung sinasabi niyang price. No? Kasi mababa na to. Sabi niya, what we're seeing is the market is mass manipulation. That's a fact, sabi niya. The regulated guys, the big institutions, are getting ready to pour trillions into this space. And when that happens, you are not gonna see volatility like this in some of these digital assets ever again. So parang nangyari, sabi niya, once napasukin na to, no, o talagang tanggapin, mamaya, basahin na natin. Gusto ko kasi about binabasa ko, in-explain ko. Kaya lang medyo mas may explain ko siya pag nabasa ko pa siya dito sa baba. So, doon na lang. It's happening right now, sabi niya. Long and short are being hunted. So, ngayon nga hindi mo alam kung mag-short ka, maglulong. 'Di ba? Kahit anong gawin mo, naliliquidate ka. Billionaires hedge fund, sabi dito, there are BCs, they're all behind the scene manipulating the market. Sabi niya rito, people don't get it. They think a 3 trillion market is too big to mess with.
Do you understand how easy it is to manipulate 3 trillion market? No, kasi nasa 3, baka inisip nyo na yung 3 trillion market. Dito po yan mga idol, no? Yung market cap ng buong cryptocurrency. Ayan, no? Global cryptocurrency market cap 3.37 trillion. Ayan yun, yung buong market na yan, no? Kaya nyo bang i-manipula yan? Parang gano'n. Kala nyo mahirap manipulahin yan? Gano'n yung sinabi niya. Diba? Look at meme coin, sabi niya. That's a whole other level of manipulation on a smaller scale. It's child's play, sabi niya. You, me, 100 of us could throw 50k each into a coin and pump that thing sky high, no? Kahit na 50k lang daw, basta mga meme coins, pwede mo nang paliparin yan. Tapos maraming mafafad. Uy, lumilipad din, habol tayo. And then pag gumangat na, ililiquidate na kayo ng mga na ganun. Basic lang. Hindi man dumoble yung pera nila, at least na kumita sila ng million pa rin o something 100,000. That's exactly how they do it. Simple, sabi niya. If you don't know this by 2025, you gotta wake up. This space is full of cults, echo chambers, and hidden agendas. But there's that part nobody's talking about. Once this is done, sabi nga, di ba? Once real utility token like XRP go into full-scale use, ayun yung gusto kong sabihin mga Lodi. Pag full-scale use na mga Lodi ang XRP, there's no more room for volatility. Parang ang sinasabi, doon ako parang malulungkot na kasi ako pag gano'n yung mga Lodi. Nyari, lumipad yung XRP, tapos nag-station ng $100. Tapos hindi na siya gagalaw doon. Kasi ayun na yung way kung paano gamitin si XRP. Pwedeng $100, hindi natin alam kung ilan eh. Wait lang mga lods. Ay, Grace. May Shopee na naman. Storbo si Shopee. So ito na. So ayun nga, no, parang hindi na siya gagalaw. Marami nagsasabi, 'di ba, para kasing imposible pag sinabi nila na ang fixed price ng XRP is 10,000. Ngayon ko lang sinabi yun, hindi kasi yung iba may nagsabi na $10,000, bobo ka ba? Ba't paano mangyayari yun? Mga ganun pa yung mga sutoy na nagko-comment eh. Sabi ko nga, parang imposible. No, nang napanood natin o nabasa natin, $10,000 daw ang fix ng XRP. So, hindi ako masyadong naniniwala doon. Siguro, pag nangyari na, sa ako maniniwala. Hindi ko alam kung aabot doon. May XRP pa ako, mami, nasa 5,000 pa lang, binenta ko na yung XRP ko. Parang ganun. So, ang mangyayari mga Lodi, pag nasa ganun na daw, wala nang volatility, mag-stay na siya doon. So, hindi natin alam kung mangyayari yun. No? Game over na, sabi niya. And here's why. If a digital asset is going to get intertwined within financial institution and actually be used at scale, it has to meet insane levels of regulatory standards. No bank, no government, no Fortune 500 company is going to settle transaction worth billions or trillions on a network that can't handle the load or has legal uncertainty hanging over it. Sabi niya, the asset has to live up to its utility. It has to deliver speed, scalability, compliance, and security. That's the difference between hype coin and the real infrastructure of the future. So, ang pinutukoy niya rito, yung hype coin na pwede mga shitcoin lang o mga meme coins, kumpara mo naman sa the real infrastructure of the future, which is ang sinasabi niya rito yung XRP. No? So, ayun. And when you silence all that noise, the manipulation, the hype, the fear, this is what our core viewers, our community, have been doing this whole year and in past years. Staying focused, accumulating, and preparing. Mga idol, no? So, ayun yung hinihintay daw natin, yung mga holders ng XRP. Once na mag-ano na yun, mag-full scale, no? Na gamitin. No? You've either won the game or you haven't. You've either snuck in as part of the 1% who accumulated wealth during this chaotic year. So, nasan ba kayo mga idol, no? Kayo ba ay nagbubudega ngayon sa chaotic years ngayon? Or isa kayo sa mga wala lang, hindi pinapansin yung ano? Or, ito pala, or you're a part of 99% who's effing slept through the biggest opportunity of their lives. Wake up, it's happening right now. Ayun yung sinabi niya dito mga lords. So kayo, I'm not a financial advisor. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP, pag-aralan nyo mabuti. Hindi ko rin sinasabi bumili kayo ng kahit anong coins, mga lords. No? Ako, nasa 7 ata yung aking hawak. Ganito, yung aking mismong portfolio, mga lodi, kwento ko lang,
50% nun, XRP. 50% nun, 6 na coins na hati-hati. No, may mga mabababa, may mga mataas. Hanggang ngayon, nagbubudega pa ako dun. So, ganun. Pero maliit lang ang portfolio ko, mga idol. Kasi nga, di ba, gumastos tayo ng malaki nung nakaraan. Di ba? Gumastos tayo ng 7-digit kay Rocket. At ayun na yung pinakamalaking pera na hawakan ko sa buong buhay ko, mga idol. Pero wala na siya. So ngayon, nag-iipon ulit tayo, mga lods. So mababa lang yung portfolio ni Jeblo, mga lods, no? So, at ngayon, nag-umaasa tayo na sana mag-profit pa rin tayo ngayong cycle. No? Ganun lang yun, mga lods. Tis-tis lang tayo hanggat maaari. Nag-share tayo ng mga knowledge o yung mga news, hindi pala knowledge. Wala naman kayo nakuha knowledge sa akin, no? So, ano lang, mga news, updates, no? At syempre para makatulong sa inyo kung sakaling gusto niyo mag-invest ng something o ganyan, no? Magkaroon kayo ng idea. At alam niyo yun, parang sa akin lang naman parang ano yun kumbaga experience lang, turo, parang ganoon, tinuturo ko lang din yung mga nangyayari sa akin. No, ngayon kung hindi mo naman kasi mararanasan lahat, so mas maganda na makarinig ka rin ng mga ibang experience sa ibang tao, 'di ba? So makakuha ka ng idea. So ganoon lang sinishare natin. Ganun lang tayo, mga idol, no? So, ayun yung news natin ngayon, mga lods, no? Sana na-enjoy niyo yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Kung nakabot na kayo dito, like na kayo at subscribe sa channel natin. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange, visit niyo yung description dyan sa baba. May mga link dyan, mga lods, no? Wala tayong kinikita dyan. Meron man, 0.000 point lang. So, ayun, mga idol, no? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to WM if you want to subscribe me. It's link in the description. Again, I am gonna play. Bye.